Recording na tayo. Ayan. Wow. Sea of clouds. Wala ako nakakita ng ganyan. Para siyang ano, no? Cotton candy. Oo. What is up, guys? Welcome to the Boys TV. What is up, guys? Welcome to the Boys TV. Ayan, kung nakikita nyo, dito tayo ngayon sa Shell Boso Boso along Marilake. At meron lang tayong ano ngayon, breakfast ride. Ayan, dito tayo ngayon. Nakita natin yung Sea of Clouds. At wow, napakaganda. So pagas tayo, tapos akit na tayo. Ayun, so nakapagpagas na tayo dyan sa may sa Shell Boso Boso. Para talagang busog si Oreo. Hindi siya magtampo pataas. Ayan, mag-aagahan lang tayo dyan sa may bundok. So bago nga tayo pumunta doon, meron tayong mga pag-uusapan. Magandang i-share ko sa inyo is yung ano ba yung motovlogging setup na gamit ko. Simple lang naman ang motovlogging setup ko. Simulan natin sa chin mount. Ayan. So sa chin mount, ayun nga, meron dalawang klaseng chin mount, yung D-strap tsaka yung didikit. Didikit. Ayan, so yun yung mga chin mount na available sa market. Pero mas pinili ko yung dinidikit. Hindi naman sa ayoko ng strap. Parang feeling ko hindi ko kasi, parang hindi masasara kasi yung ano ko, yung visor ko pag strap. Oy. Ang gamit kong chin mount is yung GRX Motonetics. Ayan, kilala na siyang ginagamit ng mga motovloggers. Aside pa doon, syempre madaling ikabit, tapos medyo sabihin natin affordable. Ayan, 450 sa Shopee, tapos plus shipping fee na 50. Kaya almost 500 din na nagastos. Pag kinakabit nyo yun, syempre make sure nyo rin na na sentro yung pagkakakabit nyo. Hindi lang basta dikit ng dikit, kasi mahirap magtanggal ng dikit. Punta naman tayo sa sa camera. Ayan, sa action cam na gamit ko, SJ Cam. Ayan, SJ5000 Wi-Fi. 3 years ago ko pa siya nabili, tapos maabot siya ng mga 3.8 ata ang presyo niya nun. Actually, kaya ako binili tong SJ Cam para sa water activities. May issue kasi itong action cam, yung audio yung problema sa akin dito sa SJ Cam na model na to. Kasi wala siyang mic input, lalo na pag nasa waterproof casing na siya. Wala na, talo. Tapos yun nga, nagka-interest ako sa pagmo-motovlog, so ginawa natin ng paraan. Ngayon nga, dahil issue yung audio, ang ginagawa ko noon, recording sa cellphone. Tapos video lang dito sa action cam. At yun, ganun na nangyayari. Ang daming wires. Isa pang issue dito, yung battery, ang bilis ma-drain. Ayun, hindi ko naman sinisiraan si SJ Cam, pero kasi yun yung experience ko dito Kaya ngayon, ginawa natin ng paraan, dahil nga mabilis malobat, naka na ngayon siya, rekta siya dito sa cellphone charger. Ito. Ayan, so lagi siyang nakarekta. Pabaga, parang ang labas niya dashcam na siya ngayon. Dito sa action cam din yung yung waterproof case niya. Sa waterproof case niya kasi hindi mo siya pwedeng salpakan ng anong kable. At ayoko naman ng gumastos ng ng casing. Kaya ngayon, ang ginawa ko, since di ko naman na siya magagamit sa underwater, binutasan ko na lang. Ayan, makita nyo, butas na yung waterproof case. Ginawan din natin ng paraan yung audio. Nilagyan natin ng mic input. Ayan.
Nag DIY tayo ng mic input. Ayan, 3.5mm yung kinabit natin na jack. At so far okay naman. Ano nga lang to, suntok sa buwan eh. Sabi ko either masira ka o gumana ka. At ito na nga yun. Ayan, i-add ko na lang dun sa ano, sa ginawa kong DIY mic input. Ano, sinundan ko lang naman yung tutorial sa YouTube. So kung interesado kayong gawin, eh pwede naman. Pero nasa sa inyo pa rin yung risk kung itutuloy nyo o hindi. Sa kabutihang palad, gumana naman. Ang gamit nating mic, maganda kasi talaga quality ng boya, malakas ang register. Ang problema, sobrang ganda niya pag andito na sa helmet, sabog na. Sa experience ko sabog na. Niwala natin magsisisigaw kasi ayoko nang basag. Pero sa headset, ito ngayon yung gamit ko, yung actually class A lang siya na Samsung AKG. Yun yung nakalagay eh. Ayan, pakita ko sa inyo. Ganyan yung tsura niya. Ayan, yun yung nakasalpak ngayon dito. So ngayon, para ma-lessen yung wind noise, nagamitan natin ng ano, ng parang dead cat. Ano siya eh, para siyang sasayad na yung putpeg. So yun lang naman ang ano ko, motovlogging setup ko. At kung makaipon-ipon tayo, eh mag-go-grow foods. Mag-go-GoPro tayo para at least stabilize. Kasi pag nag-edit din ako, nahihilo ako eh. Para sa inyo. Yan, para sa inyo mga viewers. Ay. Yan, siguro malapit-lapit na tayo. Pero tingnan natin kung makalagpas tayo ng BNK. Yan, so mga ka-sniper natin dyan, bip-bip sa inyo, shout out. Pero pinaka ano ko talaga yung Jaril's Peak. Sana makapunta tayo doon susunod. Matapos na yung pandemic. Thank you po. Yun nga, kailangan ng med-cert doon sa checkpoint papuntang BNK, kaya wala. Hanap tayo ng ibang makakainan na saglit lang, breakfast ride. At yun na nga, tapos na tayong kumain sa CK. Masarap ang pagkain nila doon. Hanapin natin yung puno ni Papa Ian.
Ayun, napapa. Yun yung puno ni Papa Ian. Yun. Tinatambayan nila. Ayan. Ayan. Oo. Ayan oh. Saan? Ayan yun. Aray ko. Nakita din natin na mahiwagang puno ni Ian. Teka nga, ikot ako. Yan, tapos nakapweston dito. Yan. Ayun, so nakapunta tayo sa puno ni Papa Ian. At hindi lang mga riders ang nagpapapicture doon sa mahiwagang puno na yon. May mga tulad noon, ng sasakyan, papapicture din sila. Ayos. Ayun nga, bale siguro dito ko na rin natapusin tong video. Pauwi naman na tayo, pababa na. Baka mahaba-haba na rin tong vlog. Maraming salamat sa panonood, guys. Ride safe. The Boys TV signing out.